pagod ka na? Kailangan mo namang magpahinga. Kaya maglaan ka naman ng araw para huminto. At huminga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! With Father Douglas. Father Danilo. Oh, Father, mula Pampanga, Lubao, tayo naman ay nandito. Bumiyahe naman tayo dito sa Pililla, Rizal, kung saan nakikita ninyo ang mga windmill na tinayo dito para, sabi nila, para mag-support nga sa electric o kuryente dito sa lugar ng Pililla. Yang Rizal, oo, napakatahimik dito, no? At talaga, no, mahangin, no? Kaya naging ano siya, relaxing din. Yes, windmill farm, kumbaga. Yan. Although medyo ano tayo ngayon, naghihintay tayong tumila ang ulan, pero talaga namang maulan yata dito sa areang ito ng Pililla. Kasi kailangan talaga ng hangin para umikot tong windmill na ito. Yan, kaya naisipan natin na dito muna tumambay, mag-relax-relax ng konti sa dami ng nangyari. Yeah, diba? Isang buwan na naman ang nakalipas, no? At naalala mo, no, nung kailan ba ito? Nung linggo din, anong petsa yun? Nung pumunta tayo ng rally? Linggo. September 21. Yes, September 21. September 21. Yes. Talagang gulo-gulo ng lipunan natin ngayon. Ang daming hearing, ang daming away-away. Kaya talagang kailangan natin tong lumayo muna. Kikita nyo naman yung nature. Sana din ma-preserve nila yung nature dito sa Pililla. No? Naakalain mo ba naman, ano, tingnan mo, siguro kung yung pinaglalabang budget, pinaglalaban ng mga pagnanakaw, nailagay sa maayos, no? Hindi lang ito yung mayroon tayo, marami pa tayo, no? Ito, pag nakita mo yung lugar dito, mayaman talaga ang Pilipinas sa natural resources, no? Dahil tropical country tayo, talagang tignan mo naman, kung ito lang, meron ding ganito ang ibang bansa, siguro mas progresibo sila. At kung tayo, yung mga pondo na meron ng ibang bansa, nagagamit din ng maayos, progresibo rin ang ating bansa. Yan. Tsaka, di ba, namumroblema tayo sa pagbabayad ng kuryente, no? Pataas ng pataas. Yung mga ganito sana, sinusuportahan ng gobyerno. Hindi ayahay ang buhay ng mga Pilipino. Oo, no? Kaya nga, talaga, no, importante na yung pamamahala ay ginagawa ng tapat at may kabutihan sa puso. No? Speaking of pamamahala, Father, no? Pag-usapan naman natin, no? Bilang mga bagong kura paroko tayo. Ilang months ka ng parish priest? Ako ay 10 months na parish priest. Ako, more than 2 years na. More than 2 years? 3 years. Yes, pero 10 months ka rin sa bago mong parokya. Sa bagong parokya. Oh, yes. So, ikaw, kamusta ang pagiging parish priest? Kasi akala nila, no, dati nung marinig natin yung announcement na parish priest ka na kasi mula sa pagiging assistant, di ba? Maraming tao yung parang, wow, congratulations, no, sa parish priest ka na. Parang para sa kanila, iba yung dating pag parish priest ka na. Siyempre naman tayo bilang pare, lalo na tayo, diocesan, ito naman talaga yung ministry natin, no? At sa pagtagal natin sa priesthood, ito yung, kumbaga, end ng ating path, no? Yung maging kura paroko. At syempre, matagal tayong naging assistant, no? Nagkasama tayo sa Quiapo, ibang klase rin naman ng parokya na yon. Pero bilang assistant tayo nun, pagiging kura paroko, Father, ayan, no? Yung pangalan mismo, yung tawag na Father, no? Ama ka talaga. Sabi ko nga, sinishare ko rin to sa mga homily ko. Noong una na ako'y matawagan at binigay sa akin ang Nuestra Señora de la Soledad Parish bilang aking unang parokya, excited ako. Kasi matagal tayong nag-iintay at gusto naman talaga natin na tayo naman ay maka-handle, makahawak ng isang parokya. Pero nung ako'y nandun na sa Soledad, no, inaamin ko nung unang gabi ko after kong ma-install, after kong makalipat, no, hindi ma-install kasi nauna yung paglipat. Nung unang gabi ko,
bigla akong kinabahan nang hindi ko alam, no? Saan nangyayari o saan nanggagaling yung kaba. At doon ko naisip, no, ako na pala lahat. Ako na lahat, pati finances, expenses, paano ipapamahalaan yung simbahan, patatakbuhin ang mga programa, yung mga servers, no? Nasa pangangalaga ko na. Bigla akong kinabahan. At ang unang ginawa ko, pinatay ko yung aircon. Na matutulog na ako kasi naalala ko, no? Alam mo, hindi ganon kadali magbayad ng kuryente at saan ko pupulutin kung ang simbahan napakaliit. No, yung collection ay hindi aabot, no? Napakwenta ako sa isip ko at 3 linggo literal, hindi ako makatulog at yun ang iniisip ko. Tuwing nagbimisa ako, na-distracted ako dahil naisip ko, paano yung pambayad, paano yung pampasweldo, paano yung scholar, paano yung feeding, paano lahat, no? So, at ang ano pa, di ba, ang problema pa minsan, kapag dumating ka dun sa simbahan kung saan ka-assign, talagang aalamin mo din kung may finances ba yung parokya, kung may pondo ba yung parokya. Kasi siyempre pagdating mo pa lang, hindi naman humihinto lahat ng bayarin. Kahit simbahan, nagbabayad pa rin. Yes. At Father, ito pa, syempre, bukod doon, no, sa naisip mo yung mga bayarin, di ba? No, paano at saan ka kukuha para masustain ang lahat ng yon? Di ba? Oh yes, bayarin, pero ngayon, paano na? Ano nang gagawin? Susunod na buwan? Yes, kasi nasanay ako particularly after Quiapo, Ermita, kumbaga kahit papaano, meron yung parokya, no? Masasabi natin talaga na maraming nagbibigay, maraming donasyon. Yes, no? Pero dito sa ating parokya ay medyo iba ang setting, no? Generous sila in a sense na sa tulong, sa kanilang serbisyo, pero syempre dahil yung parokya ko ay syempre medyo nasa mahirap na side, no? So, kapos talaga tayo sa ganun. Pero mayaman ako sa servers, mayaman ako sa kasipagan, pero syempre importante pa rin, bayaran pa rin yung mga kailangan bayaran. So, yun yung isa kong naging struggle. Paano ko ipapacilitate yun? Gayong dati, sanay ako sa mayayamang parokya na kahit pag nagmisa ka, may mga donasyon. No? Noon, iba yung challenge noon sa may mga perang parokya. Paano naman gagamitin yung resources? Ngayon, iba. Paano makakakuha ng pondo? O ikaw, Father, mula sa maliit, o alam ko naman yung parokya, yung kagaling sa parokya ko ngayon, ikaw ay nasa malaki, kamusta ka naman? Yun talaga yung ano, no? Isa sa hamon talaga na sabihin natin, bilang parish priest, ano ba, nandun kasi yung biglang nag-iiba yung behavior mo. Kailangan, para bang sa dami ng iisipin mo, mas nagiging seryoso ka tuloy. At kapag parish priest na, hindi na yung concern mo, magmimisa ka lang, o yung sacraments, hindi rin. Kasi concern mo din yung paano ka magkakaroon ng enough fund, kasi ikaw na yung mag-iisip ng pampasweldo. Father, malaki yung parokya mo. Concern mo ba yun? Kasi kahit paano, mas malaki yung simbahan mo, marami nagsisimba, mas marami kang misa. Yun ba'y concern mo? Malaking parokya, ibig sabihin, malaki din yung gastusin. Totoo yan. Malaki din yung pagawain. Kasi marami ka empleyado. So meron akong 6 na regular, tapos 7 na volunteer with allowance. Tapos syempre, kailangan mo na i-check. Syempre, kamalas-malasan mo pa kung pag nadatnan mo ay kailangan na i-maintain. Maraming kailangan. So, nag-struggle mo ba yan? Yung pag-maintain or yung maintenance ng structure ng simbahan? Kasi kikilos, hindi gagalaw kung walang pera. So, kailangan ng pera. Yun yung reality din. Hindi pwedeng yung sacrament lang. Kailangan din ng pera para mapaikot mo yung simbahan. At alam mo, mapa-under mo. Ito yung yung sa pagiging pare, ito yung hindi naman tinuro sa atin sa loob ng seminaryo. Una, syempre nag-aral tayo theology. Ang haba ng pag-aaral natin tungkol sa teolohiya, no? Pero bilang parish priest, hindi tayo accountant. Pero meron tayong finances na kailangan ayusin. Hindi tayo engineer. Hindi tayo engineer, pero kailangan natin magtayo, mag-construct, mag-maintain ng building, ng structure ng simbahan. Hindi tayo HR.
HR practitioner, hindi tayo HR practitioner, pero kailangan mo humawak ng tao, no? Kailangan mo meron kang maayos na pakitungo sa mga tao. So, administration, no? At lahat 'yon covered natin, no? Bukod pa sa kailangan mo magmisa, mag-prepare ng magandang homily dahil yung mga tao makakatulog o baka sabihin boring ka magsalita o kailangan may mapulot sa iyo. 'Yun yung maraming aspeto ng pagiging kura paroko. Tsaka yung, di ba, minsan akala nila yung ibang mga ministries, organizations, minsan nagde-demand sila ng oras mo. Pero kailangan mo din kasing humanap ng paraan. Kaya nga, minsan kung may mapapansin kayo mga pare, kung saan-saan nagpupunta. Pero hindi lang naman yan basta namamasyal, kundi naghahanap yan ng pondo, naghahanap yan ng sponsors. Minsan kailangan mong lumapit kay ganito, kailangan mong magpakyut kay ganito. Ako nga, pupunta pa ng ibang bansa. Para lang, kasama yon, no? Kasama rin yun. Naintindihan ko na yung iba, hanapin tayo, pero ito, paraan lang natin para maipaliwanag din, no? Mapapakita rin na ano ba yung gampanin natin. Ako, kung iikot lang ako sa parokya ko, syempre, hindi ako makakuha ng mga ganoon, no? Lalo ngayon, may plano kaming to construct ng aming bagong parokya. Hindi ko yun mahanap kung doon lang sa parokya ko dahil alam mo yung tsura ng parokya, alam mo yung setting. Pero ako'y talagang nabiyayaan lang tayo, ang simbahan, na merong mabuting puso na isang pamilya na tutulong at magbibigay ng kanilang resources para mapatayo ang simbahan. At ako'y nagpapasalamat doon, kaya tinutumbasan naman yon dapat ng trabaho, tinutumbasan nyo ng sipag at tiyaga pa sa maraming aspeto. Kaya sana, no, sa inyo, kung sino man yung mga parish priest ninyo, try nyo din na unawain. Minsan kung bakit wala sila sa inyo, sa meeting ninyo, sa mga invitation ninyo. Siyempre, pero isa ka lang, pero ilang libo yung tao na nangangailangan sa iyo. Kaya talaga, no, mahirap ang buhay ng pare at siyempre, kaunti tayo. Kaunti ang mga nagpapare. Kaya minsan, kala nyo, isabero na, kala nyo, masyadong seryoso. Kasi talagang hindi biro maging parish priest. So, kung di ka na umiibig, naisip mo, bayarin. Naisip mo lang bayarin. Naisip kasi yun eh. Kumbaga, iniisip din pagkain. Yan. Ito lang yung mga practical reality, no? Of course, no, hindi naman sasabihin nila, lahat ba kailangan bayarin? Aspeto lang po ito. Pero ito yung na, syempre, literal at saka na nahahawakan at kailangan natin pa rin, syempre, i-sustain, no? Syempre, iisip ka din ng formation. So, pag nag-formation, nag-retreat o recollection, mayroon din yung kaakibat na budget din. Yes. So, pero kailangan mo din busugin at turuan, i-educate yung inyong mga ministries at syempre yung parishioners. Yes. Pasiglahin, syempre kailangan yun. Sa mga programa, sa mga ginagawa natin ng mga activities, may gastos din talaga yon, no? Pero ang maganda naman, no, bilang ama ng isang parokya, nakakataba ng puso yung syempre yung pagmamahal at suporta na binibigay ng mga parokyano natin. No? Hindi naman lahat lagi finances o hindi naman lahat lagi pera ang kailangang pag-usapan, pero ako bilang kura paroko talagang active ang aking mga servers. Saka wag naman kayo mag-away-away. Ba't may nag-away ka ba? Oo. Minsan yung nag-away-away ng mga leader, nag-away-away ng mga organizations. So parang isang magulang din talaga. Pag yung anak mo nag-away-away, kailangan mo pumagitna. O ngayon, kaya sa mga parishioner mo, ay sa mga servers mo na nag-away-away, anong ginagawa mo? Ayun, yun yung tinatansya pa natin kasi nga siyempre bago pa tayo, so kailangan mo pang kilalanin din muna. Mahirap kasi yung maramdaman nila na meron kang pinapanigan. Mahirap din yung meron kang kinikilingan na organization. So kailangan talaga mabalanse mo. Kunin mo lahat ng side, kunin mo lahat ng panig, no? Pero totoo yan, napakahirap no kasi ilan yan, no? At hindi yan bata, matatanda na yan, no? Kanya-kanyang side, kanya-kanyang pinanggagalingan, kanya-kanyang emosyon, halo-halo. Kaya kailangan minsan talaga huminga. At syempre, talaga naman lahat ng ito, hindi naman natin magagawa kung wala ang
grasya ng Diyos. Talagang Amen. grasya pa rin talaga ng Diyos. Yung minsan kala mo wala ka ng budget, pero may darating. May darating. At Biglang- alam mo yan, may biglang Oo, dumating. May biglang dumating. Yes, may dumating So, sa atin. Para Oo. tuloy-tuloy pa rin yung programa. Mm-mm. At syempre, tuloy-tuloy pa rin na mabawasan yung concern mo, tsaka Oo. stress. Kaya ako, after the 3 weeks, no, nung na-realize ko, oo nga, no, napaalalahanan ako ng gospel na ipagpasa Diyos. Ah. Talagang hindi naman lahat kaya ko. Kasi ako ganun eh. No, gagawa ko ng paraan yan, kaya ko yan. Ganun akong klase ng tao. Pero oo, nakalimutan ko na merong grasya ang Diyos. At nang dahil doon, no, nakatulog na ako. Hindi ko na inisip, ba't ba ako magpapakaisip ng ganun? Ba't ba ako magpapabother, magpapadistract sa mga ganun? Awa ng Diyos. 10 buwan na hindi naman kami naputo ng kuryente, napapasweldo ko naman ng staff, meron pa naman kaming pambiling bulaklak, napapakain ang mga 100 bata kada linggo, may bibigyan ng allowance sa mga scholars, makaraos lang talaga at may grasya talaga ang Diyos. Kaya talagang masasabi natin, salamat sa Diyos. Amen. Sa Kanya naman ito, no? Gawain naman ito ng Diyos, simbahan ito, tahanan ito ng Diyos. Kailangan lang talaga natin na bilang katiwala na gampanan kung ano yung ipinagkatiwala sa atin. Yes. O kaya, Father, no, maganda na ito yung paraan natin makahinga man lang, no? Yun. Makahinga man lang dahil alam ko ang daming nangyayari. Siyempre, hindi lang naman parokya ang ating pinagtutuunan ng pansin, sarili nating pamilya, meron din tayong responsibilidad at obligasyon sa lipunan, no? Lahat 'yan kailangan ihinga natin, no? Kaya ang sarap dito sa lugar na ito, yung Pililya, no? Dahil napakatahimik, napakalamig, at syempre, kung makirinig mo, no? Tinan mo yung tunog, no? Kulisap lang talaga, talagang raw nature. Yan. Kaya pag may time kayo, labas kayo. Yan. Magpahinga muna. Yun. Lumanghap kayo ng sariwang hangin. Yun ang importante, ang huminga't magpahinga. At dito na naman nagtatapos ang isang araw nating pamamasyal. Kaya kung pagod ka na, Kailangan mo naman magpahinga kaya iset mo na ang ngayong araw para huminto. at huminga. Gawin ang iyong araw bilang D-Day! with Father Douglas. Father Danichi, Tara, kain tayo.